So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, ang tagal kong walang upload, diba? So, ito, nagbabalik ako. And, ayun, obvious naman yung title nandyan sa ilalim. So, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. Kasi, yung iba, ang tagal lang ng mga comment dyan na bakit daw mas mahal daw ang placement fee ng Poland kaysa sa Hungary. So, ito lang naman yung nakikita kong dahilan. Hindi ko naman sinasabi na ito talaga yung pinakadahilan, pero based on my experience kasi. So, way back 2022 ba yun? Or 2023, hindi ko natanda. Meron akong vlog dito na kung saan nasabi ko sa inyo before na meron akong apply pa Poland. Kaso hindi ko siya tinuloy. Ewan ko sa mga old viewers ko, alam ko natatandaan nyo yun. And sa mga bago pa lang, ito yung kukwento ko sa inyo. So, ayun. Tawag dito mga besh waps, mga kapatid, no. Meron akong application pa Poland. Hindi ko siya tinuloy. Dahil sa kadahilanan, masyado akong natataasan sa placement fee. So, hindi ko na po i-drop kung anong agency yon. Pero yung agency na yon ay dito manggagaling sa Europe, sa Poland mismo. So, ang gagawin nila, maghahanap lang sila ng employer or mapapasukan ko sa Poland. Tapos, ayun, sila na magpa-process ng ibang papers ko dito sa Europe. Tapos, ako naman, ipaprocess ko yung ibang papers dun sa Pilipinas. Bakit po ako umatras? Kasi, guys, malaki ang placement fee. Nasa 250,000. Plus, yung mga gastos mo pa, magagastos ko if ever na tumuloy ako pa Poland. So, sabihin mo lang kulang 100 kasi sagot mo lahat ng requirements mo, documents mo sa Pilipinas. So, ang process po nila, meron silang first payment, second payment, at saka final payment na tinatawag, which is, sa first payment po, maglalabas ako ng 100, tapos susunod na payment, second payment, 100, plus yung final payment is 50,000. So, yun po ay bayad dito sa kanila, dito sa Poland, agency sa Poland na nakausap ko. Sila magpa-process ng mga papers dito kasi hindi naman nila pwedeng sagutin, ng agency nila yung mga papers na asikasuhin nila dito sa Europe para makapunta ka dito sa kanila, sa yung parang mga application mo sa employer, ganun, sila makikipag-usap. Tapos yung 100,000 naman, kaya siya abot ng 350 guys, kasi yung medical nyo, yung mga visa appearance nyo, lahat-lahat ng papakuha sa inyo na requirements ng employer, sagot nyo po lahat yun. Okay? So, hindi ako tumuloy. Yun po yung backstory kung ba't di ako tumuloy sa Poland. So, unlike sa Hungary, nung nakapunta ako dito, mga kapatid, nasabi ko na po, di ba, yung mga old viewers ko na no placement fee, wala kaming nagastos. Meron po kaming nagastos yung mga requirements lang, kaso kaunti lang yung mga requirements na ni-required ng employer namin. And, yung medical naman, nagastos kami sa medical, pero na-refund namin siya bago ng flight, kinaumagahan or one day before. Na-refund namin yung nagastos namin sa medical. So, eto na po yun. Kaya, feeling ko lang. Hindi sa feeling ko lang din. Ito din yung mga napag-o-observe ko. Napag-o-observe ko, guys. So, kasi, kaya po mababa ang placement fee ng pa-Hungary kasi po, si employer, kung direct man yan, ang kausap nila ay agency sa Pilipinas. So, sila ang magbabayad. Parang yung mga requirements mo, depende kasi sa usapan yan, guys. Kasi sa government natin, meron silang policy na kailangan, kung magkano lang yung 1 month salary, ganun lang din po ang placement fee, magiging placement fee ng mga OFW sa mga agencies nila. So, ganun po yung nangyari. Kaya hindi sila pwedeng maningil ng 350 plus. Kasi po, guys, tulad ko, direct ako. So, ang employer ko, sagot nila lahat ng requirements, yung mga gastusin dito na pagpunta namin. Tapos, sinagot din nila yung babayaran sa mga iba-iba pang process ng papel namin sa agencies. Pati yung placement fee namin na dapat sana, yun ang pinakabayad namin sa agency na tumanggap sa amin. Sagot na rin yun ng employer ko. So, di katulad, kumbaga, ang sinasabi ko, may agency kasi sa Pilipinas na
papalakad sa tao. Unlike ng pagpapunta ka ng Poland, pansinin nyo guys, walang agency. Kung meron man parang kakaunti, alam ko ABA Philippines, tumatanggap siya ng mga worker papuntang Poland at saka ng Czech Republic. Kaunti lang yung mahawak ng pa-Poland guys, kasi hindi siya basta-basta dahil maraming agency pagdating nyo dito. Minsan kasi yung mga agency sa Poland, parang hindi sila nakikipag-anohan sa agency sa Pilipinas. Kaya pansinin nyo, ang hiring lang is Hungary. So, dito, pagdating sa Hungary, may mga agency din. Kunyari, galing ka ng grant placement or sa agency ko. O, sabihin na natin grant placement fee. Pagdating nyo dito, meron din hahawak pa sa inyo na agency. So, nagagets nyo ba, guys? Yun yung gusto kong i-ano. Kaya mas malaki yung placement fee pagdating sa Poland dahil ang kakausap sa inyo or ang mag-hire sa inyo mismo ay yung agency na nandito sa Poland. So, wala silang kausap na agency sa Pilipinas. Walang mag-aasikaso sa inyo sa Pilipinas na agency. Sila ang kausap nyo, which is medyo kaya malaki dahil lahat po ng ipaprocess nila na papel, sasagutin nyo yun. Dahil ang employer na makikita nila, ang gagawin lang sa inyo ay tatanggapin kayo para pumasok. Sa Poland to guys ha. Pero yung mga papers na kakailanganin nyo dito sa Poland, kapag dito kayo lahat ng gastos doon, kasi yung translation ng mga papeles, guys, kaya siguro ganun kalaki yung placement fee na kinukuha ng mga agency na taga-Poland. Kasi nga, kayo po ang magpa-process lahat nun. So, parang hindi sasagutin ng mga employer na nakukuha nila dito sa Poland kapag galing kayo ng Pilipinas, ha? So, pag naman sa Hungary, guys, kung makikita nyo sa mga news, or pumunta lang kayo ng Malate, kalat-kalat na yung mga agency na tumatanggap papuntang Hungary at alam ko marami din vlogger na nag-discuss about sa mga hiring ng mga agencies lalo na pagpapuntang Europe. So, ayan guys, kaya ganun siya kamura kasi yung babayaran nyo, placement fee, ay mismo dun lang sa agency sa Pilipinas. And the rest ng mga processing ng papers nyo, sagutan ng employer nyo dito sa Hungary. So, ganon ang aking pagkakaintindi dyan. Kaya, mas mura po ang placement fee ng pa-Hungary kesa sa Poland. Okay? Kasi, tulad nga sa amin, depende din po sa mga employer na makukuha. Pero, again, kapag po sa agency sa Pilipinas manggagaling, hindi sila manggagaling kayo. Kunyari, nag-apply kayo ng papuntang Hungary sa agency sa Pilipinas, hindi po sila pwedeng maningil ng daan-daan libo dahil meron pong policy ng government natin na dapat 1 month salary lang ng OFW ang sisingilin ng iba't ibang agency under POEA. So, yun po. So, kaya yung mga kausap ng employer yung mga employer dito sa Hungary, sagot na nila yung the rest ng pagta-translate ng mga papeles ninyo. Yan. Swerte nyo lang kapag yung employer na nakuha ng agency sa Pilipinas na in-applyan nyo, sagot na nila lahat, pati placement fee tulad namin. So, wala talaga kayong gagastusin. Mostly, guys, naman yung papuntang Hungary, sinasagot na ng employer, parang kaunti na lang yung agency na kumukuha ng placement fee or may bayad yung placement fee sa Pilipinas. Alam nyo ba, ang placement fee ng papuntang Hungary ay nagkakahalaga lang ng 30 to 50,000. So, pinakamalaki ng 50,000, wala kang maririnig na umabot sila ng 100,000, 300,000, 350. Again, guys, bawal pong maningil ang mga agency sa Pilipinas ng ganong kalalaki. Kapag po may napunta kayong agency na papuntang Europe, tapos ganon yung singilan, pag may napunta po kayong agency sa Pilipinas, na gano'n ang singilan ng placement fee, pwede nyo pong reklamo sa POEA yun. So, may something doon. Again, gano'n na po nagre-range yung placement fee ng pa-Hungary. So, yun po. Yun yung nakikita kong reason kung bakit mas mahal ang placement fee ng papuntang Poland kesa sa Hungary. Kasi po, again, agency na tatanggap sa inyo sa Poland ay agency na mismo na nasa Poland. Hindi po siya sa Pilipinas. So, hindi siya pasok parang sa mga law ng government ng Pilipinas na ganito, ganyan, ganito lang dapat yung placement fee. And sabi ko nga po, yung agency sa Poland na pag-a-applyan nyo, sila lang po maghahanap ng
employer niyo dito, employer niyo sa Poland. Pero lahat po ng gastos, ng papers, kaya po ganun kalaki yung hinihingi nila sa inyo. Kasi kayo po parang hindi sila maglalakad ng papers kung wala kayong ibabayad. Dahil wala din silang ibabayad sa pag-aayos ng papers nyo dito po. So, yun lang guys. Sana naliwanagan kayo dun sa paliwanag ko kung bakit mas malaki po ang placement fee papuntang Poland kesa papuntang Hungary. So, again, para hindi po kayo ma-scam kasi uso na yung scammer ngayon, mag-research po kayo sa mga agency na ina-applyan nyo, kung sa Pilipinas, kung under ba ng POEA, at kung dito naman sa abroad guys, i-search nyo maigi yung Facebook page nila kung nakakapagpaalis ba talaga sila ng tao, or kapag naman naniningil sila ng malaking placement fee, ay magduda kayo, okay? Kasi hindi basta-basta yung mga binibitawan na pera, lalo na kapag, halimbawa, iutang mo pa yan para lang makapunta ng ibang bansa or makapagbayad ng placement fee. So, ayun, i-research nyo muna yung, yung agency na yun para hindi kayo ma-scam kasi uso na ang scammer ngayon, and mag-ingat din po kayo sa mga fake agent, yung mga agent na ahente na magpapaalis daw. Kunwari, much better guys kung ako sa inyo ay mag-apply na lang kayo ng solo kasi yung mga agent na yan, yung mga ahente na yan, hindi ko lang alam kung sa iba, pero based on my experience kasi hindi ako nagpa-ahente dahil yung mga yan po ay sasamahan lang kayo hanggang sa labas ng agency. Ang ending, kayo pa rin ang mag-e-exam, kayo pa rin ang haharap sa employer, pag employer's interview, kayo pa rin ang maglalakad ng mga papers nyo. Wala silang gagawin kundi i-assist lang kayo sa loob ng agency. Tapos magbabayad kayo ng, bago kayo umalis, magbabayad kayo pa ng, sa agent na yon ng 10,000, 5,000, masaklap pa pag 20,000 ang siningil sa inyo. So, ayun, mag-ingat po kayo. So, ayun, sana naliwanagan kayo kung bakit po ganun kalaki ang placement fee sa Poland kumpara nyo sa Hungary. So, yun lang guys. Dito ko lang tatapusin yung video na to. Sana ay nakatulong po ako at naliwanagan kayo. So, yun guys. Hanggang doon na lang yung vlog na ito. So, napufulag yung phone ko. Ayusin ko pa. Dito ko na lang tatapusin yung vlog na to. And see you again in my next vlog. Kung may katanungan kayo mga kapatid about dito sa Europe or ayun, mga agency na potential na nagpapaalis ka agad, ayan, mag-comment lang kayo sa baba dyan. Binabasa ko naman yan, and pag may time ako, nire-replyan ko naman po yung mga comment nyo. So, see you again in my next vlog, guys. Bye!